yung nangyari, update. Kasi alam nyo naman, naging viral yung isang tao, driver ng isang Toyota Vios sa NLEX kung saan siya ay huminto at nilinis niya yung kalye dahil merong patay na hayop Oh my God. sa gitna nito. Ano nangyari? Suspendido yung kanyang lisensya. Tapos tignan natin Bakit? paano mag-react Siyempre, yung mga ang Pinoy. dami na namang nagsasabi dito. Yung taong, gumagawa ng tama, siya pa yung masususpindi yung lisensya. Para sa mga mangmang, Meron nga tama dito si Ray Bastardo yung ginawa tanong niya. What if it's a person? Is it illegal to stop to? Just curious. Kahit tao, mga kabatas natin, illegal. Okay? Ang gagawin, kung pwedeng iwasan yan. Kung hindi ka makakadaan o kang tumaan, gawin mo yung karapat-dapat. Pero kung pwedeng hindi ka tumigil, huwag kang tumigil. Diyan na papasok yung Ngayon, critical hindi thinking mo ng naman tao. kailangan tumigil kasi. Tumawag ka. Oh, di ba? 911. Meron din doon, toll-free. Sa tollway. Ay, hindi pala toll-free yun. Sa Amerika pala yung toll-free. Meron silang emergency numbers doon o hotline numbers doon. Ang dapat mong tawagan. Pati pag kunwari may nakita ka, tao nga sabi niya dito, what if it's a person, is it illegal to stop to? Pag ako sa'yo, don't stop na lang. Tawagan mo na lang. Bakit? Kasi pag nag-stop ka pa, baka kung ano pang mangyari sa'yo yan. Exactly. Punta tayo sa sinasabi niyang tao, ha? Critical thinking, Kung tao guys. yan, paano kapag nandiyan pa rin yung mga salarin na kumitil dun sa buhay ng tao? Tapos nandiyan, pumunta ka dyan, bumaba ka, nag-stop ka, nag-osyoso ka. Puro puso kasi yung Nakita ka ng Pilipino mga eh. tao Hindi gumagamit na utak. gumawa ng krimen. Nakita mo yung mga tao na gumawa ng krimen. Dahil ayaw nila na magkaroon ng witness, gagawang ka rin ng masama. Di ba? Safety mo yun. Tama rin yung sinabi ni Links dito. Mamaya budol pa yung tao na hinintuan mo. Correct. Pinoy eh. Sa expressway, Diba? mga kabatas natin, dapat 60 to 100 kilometers per hour ang takbo dyan. Minimum yung 60, maximum yung 100. Nagko-commit ka ng traffic violation pag hindi ka tumatakbo within the speed limit. O, tignan natin ito ha, sabi niya. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng sasakyan na huminto sa gitna ng North Luzon Expressway para pulutin ang isang patay na hayop. Ayon sa press release ng LTO nitong Miyerkules, suspendido ng 90 araw ang lisensya ng driver habang sinasagawa ang investigasyon sa insidente. Ang tawag dito, mga kabats natin, preventive suspension. Pinagpapaliwanag ng LTO ang rehistradong may-ari ng driver ng Toyota Vios na ilalagay sa alarm status kaugnay sa nasabing insidente base sa inilabas na show cause order ng ahensya. Hinihiling din sa may-ari ng driver na magsumiti ng simpaang salaysay at ang mga kaukulang dokumento. Nangyari ang insidente noong Pebrero 26 sa NLEX kung saan nakita sa video ang biglang paghinto ng sasakyan sa gitna ng expressway at ang pagbaba ng pasero para pulutin ang isang patay na hayop sa daan. Mali yun. Delikado rin kasi ang bumaba dyan. Paano kung nasagasaan ka? Mag-focus Pinoy. yan ng danger. Pinoy eh. Kasi mabilis yung mga sasakyan dyan eh. Tapos huminto ka, mababangga ka dyan. Para lang may maipost tayo sa social Mababangga ka media. dyan. Sabi Diba? dito, sa ibang bansa, tulad ng US, may mga specialist na sasakyan ng ang mga namamahal na mga expressway at highway para magtanggal ng mga debris na nakahambalang sa daan. Sabi ng LTO, ang aksyon ng driver ay maaaring konsidera bilang paglabag sa batas trapiko tulad ng reckless driving at obstruction of traffic. At saka mga kapatid natin, sinasabi nila, no, na
Bakit daw sobrang harsh naman at sinuspindi yung kanyang lisensya? Alam nyo kasi mga kabatas natin, this is part of information dissemination. Yung ginawa nilang pagsuspindi ng lisensya, information dissemination yun para malaman natin lahat. Tingnan nyo sa comment section dito sa Facebook ng ABS-CBN mga kabatas natin, ang daming taong hindi may alam. Baka Pinoy pwede yan reprimand instead of suspension. Okay? Makapag-virtue It's a signaling case lang. of being right against being kind. The Wow, motorist chose to be kind. For as long as there was no accident happened because of the action. Napaka-stupido nung argumento na yun. The driver chose to be kind than being right. What the fucking fuck was that? Diba? In being kind, you might endanger other people, but by doing what is right, ginagawa mong ligtas yung karamihan. Take note, word karamihan. 'Di ba? Wala kang ibang mapeperwisyo. Pero dahil yung mindset nga ng Pinoy, 'di ba? Either para makapagbida sa mga tropa, sa social media, ilalatag nila yung argumento na the person chose to be kind. Being kind does not necessarily mean it will bring good effect to the one that you are helping or to the other people that surrounds you, especially doon sa NLEX. Alam mo ba kung gaano kabilis yung mga takbo ng kotse dyan, tapos bigla kang hihinto? My God. Pero again, dahil sa mga yung mga Pilipino, di ba? Dahil sa gusto lang nilang mag-feeling masarap, dahil nakatulong daw sila, we chose to be kind without even considering ano yung pwedeng mangyari or mas malalang mangyari kesa sa patay na hayop. Critical thinking, mga Pinoy. Yan yung kulang na kulang tayo kaya nagkakandaletse-letse tayo. Paano yung mga idol nyo? 'Di ba? Hindi naman napapractice yung critical thinking nyo dyan eh. Puro lang kayo, oo, pag di ka umoo, black ka. 'Di ba? Oo. Ang basehan ng pagiging tama at mali, yung dami ng likes, shares, and reacts. Grabe. If hindi natin maaagapan tong ganitong mindset, lulubog tayo hanggang impyerno. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.